Isang thrilling na game ang naging tapatan ng Pilipinas at Jordan ngayong final window. Mula sa isang tambakan na game, naging sobrang intense ang bakbakan sa dulo. Nung first quarter, umalagwa kagad ang Jordan sa laban dahil sa kanilang napakainit na shooting. Umabot ang pinakamalaking lamang nila sa 25 points. Nung time na yon, makakabasa ka na kagad sa social media ng mga masasamang komento tungkol kay na Brownlee, Coach Chot at iba pa. Wala kasing nagkiklik sa opensa natin nun habang hindi naman madepensahan sa kabilang dulo ang Jordan. Idagdag mo pa ang kanilang malabat siyang ring. Pero heto, once makapag-adjust ang Pilipinas, inilabas si JMF na liability sa depensa noon at nag-experiment ng combinations defensively, doon na unti-unting na-limit ng gilas ang production ng Jordan. Kumagat na ang depensa, plus si Justin Brownlee ay kumayod na rin noon. Inumpisahan na ang kanyang big scoring night. Dahil nga sa unti-unting paglamig ng Jordan sa opensa at pagganda naman sa Pilipinas, doon na nga dumikit ang score. Ang run na yon ang isa sa mga pinaka-exciting na moments lately ng Gilas Pilipinas. Credit sa adjustments na Coach Chot at ng coaching staff at syempre sa hard work ng mga players natin. Sina Parks, Malonzo, Scotty at iba pa, malaki ang naiambag sa depensa. Pero punta na tayo rito, nang matagumpay ngang nakabalik sa laro ang Pilipinas, lumalamang-lamang na nga rin, syempre akala natin ay good ending na ito. Pero ng bandang dulo, nabiyayaan ng 2 free throws si Scotty Thompson at 90-91 ang score pabor sa Jordan. Kung magawa niya ang dalawa, pwedeng manalo ang Pilipinas. Kung isa lang, tatabla o mag-OT. Pero ang kaso ay wala ron sa choices ang nangyari nang isablay ni Thompson ang dalawang foul shots na talagang heartbreaking. Swerteng sumablay pa nga ang Jordan sa last possession nila, ngunit wala nang timeout ang Pilipinas nang ma-rebound ang bola at sumablay na nga ang game-winning shot sana ni Parks. After nun, balik ang sisi ng mga tao kay Thompson dahil nga sa sayang na 2 free throws na pang tabla panalo sana. Pero wala, ganun talaga eh. Kung disappointed tayo, mas disappointed si Scotty. Alam niya ring marami siyang nabigo sa misses na yon. Kita mo sa comments ngayon sa social media na kay Thompson talaga ang hintuturo ng mga tao sa pagkatalo. Buti na lamang ay non-bearing game yon, pero still, masakit pa rin sa mga fans. Magandang ending sana ng qualifiers kung naipanalo nila yon, di ba? Nasayang rin ang heroics ni Justin Brownlee para makabalik tayo sa laro. Pero it is what it is. Tingin na lamang tayo sa mga positives. Si Scotty, isa rin naman siya sa mga reasons kung bakit nakahabol pa ang Pilipinas. 9.7 rebounds, 7 assists, minalas o dinagalang talaga sa dulo. Samantala si Brownlee naman, 41 big points in 35 minutes ang ginawa. Grabing performance yan para sa isang 40-minute game. Brownlee shot 61% sa field at 5 of 7 sa 3. Samahan pa natin yan ng 12 rebounds at 3 assists. Monster game talaga yon. Sayang lang at nauwi sa wala. Pero dahil sa laro na yon, baka lalong pag-isipang maigi ng SBP kung sinong naturalized player ang gagamitin sa World Cup. Talakayin natin yan sa ibang video. Kailangan ding batiin sina Coach Chot. Ang gandang adjustments ang ginawa nila ng coaching staff para ma-slow down ang Jordan. Okay rin ang trinabaho ni Parks, Ramos, Thompson, Malonzo at iba pa sa perimeter guys ng kalaban. Lalo kay Tucker, second half hindi na siya naramdaman gaano kung saan 3 of 11 na lamang siya sa field. Fun fact, 12 threes ang nagawa ng Jordan sa first half habang 3 na lang ang naipasok nila sa second. Game of 2 halves talaga. Good job yon para sa Pilipinas. Yon, sayang yung panalo pero wala namang magagawa ang paninise, diba? We win some, we lose some. Magandang matuto na lamang sa pagkakamali at iset na kagad ang mata sa susunod, which is sa kaso natin, ang World Cup. Sa kabuuan, great game yon para sa Pilipinas. Epic na epic yung comeback na ginawa nila. And again, isa yon sa mga pinaka-exciting games na napanood ko lately. Too bad, nasa kabilang side tayo ng istorya.